something na similar kung ating pag-aaralan dito. At tayo po ay naka-online. Ang bawat linggo po na ating pong ginagawa dito, siya po ay ina-upload po natin sa YouTube. Yung last week ay ang nasa YouTube, kung kayo po ay may Facebook, ay doon po sa End Time Part 1, Part 2, and Part 3. Lalo na po yung hindi namin nakasama nung Sunday, pwede nyo na pong i-review. Bago na rin tayong ABS-CBN, I1TV. Yung hindi mo na panood kagabi, pwede mo panoodin sa Facebook, sa YouTube. Gawin natin yan. Anin ba natin yung mga gadget na yan? Hindi naman natin nagagamit sa dating yan. Gamitin natin sa sanlibutan. Gamitin po natin yan sa salita ng ating Panginoon. At ito po ay kahilingan ng ating mga kapatid na nasa Dubai. At maaaring mga kapatid natin sa Abu Dhabi, at sa Canada, at maging sa yung mga papuntang Hong Kong. Meron po tayong kapatid na kasama po natin sa panalangin na this coming week ay yung ticket po ay mabili na ng kanyang employer. Okay, tayo po ay darako na sa salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay tumuhay sa pag-aaralan po natin sa unang Korinto, pati nasasali na rin sa mga pilising nyo eh. Pati mababara sa Korinto. Hallelujah! Espiritu yan eh. Wala tayong gagawa. Spirit tayo eh. Very Spirit, one blessing. Okay, sa unang Korinto, the 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 58. Basahin po natin. Doon po sa mga walang Biblia, ay huwag kayo manatili na walang Biblia. Marami po tayo mabibilhan ng Biblia. At doon sa talagang hindi kaya, ipanalangin nyo na tayo po'y mabigyan ng Bible Society. Makahingi po tayo. Next, punta ko po sa Manila, punta ko po yun, tayo po ay mag-register. Ilan man ang mga kapatid natin na wala pang Biblia, basta ipo-program po natin na tayo po ay isang simbahan, isang church. Okay, basahin po natin, tulad po ng patuloy natin ginagawa. Yung gusto ng wikang English ay doon sa kaliwa, dito po ay sa Tagalog. Pero gagamitin po tayo ng English version. Basahin po natin ang 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay mababuti. Sa isang sandali, sa isang bisap mata, ang sabi po doon, in a moment, in the twinkle of an eye, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang saan naroroon o ang kamatayan o ang iyong pagtatagumpay. Saan naroroon o kamatayan ang iyong tibo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ang pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory! Tayo po lahat ay umuko. Mag-alay po tayo ng isang panalangin. Hingin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa umagang ito, ang manaming Diyos,
Wala po kami magagawa kung ikaw ay wala sa aming kalagitnaan. Napakaganda po ng iyong salita na amin pong binigkas at amin pong nabasa. Naniniwala kami na meron kang nais iparating sa aming buhay bilang kami mga anak. Ang dalangin namin, O Panginoon, narito ang aming puso, binubuksan namin ang aming kaisipan. Kumilos ka, Panginoon, maghari ka sa amin. Ipaliwanag mo at ipaunawa mo sa amin upang ang mga salitang ito na amin pong mapapakinggan buhat sa iyo ay maging kalakasan po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Namin na sa loob po ng 2 linggo na tayo po ay nag-aaral, akin pong napansin na tayo po ay dinadala ng Panginoon sa paksang sa muli niyang pagbabalik. Pinag-aralan po natin yung be ready. Pinag-aralan din po natin yung iba pang aralin patungkol sa malapit niyang pagbabalik. At kagabi ay hindi ko maintindihan kung anong aking ipapangaral, pero dinala uli ako kanina umaga ng Diyos sa pangatlong linggo na ito rin po ang kahulugan, continuation about the second coming. Nais ko pong mangaral sa paksang we shall be changed. Amen. Amen ba mga kapatid? Pag hindi ka po nabago, ay tiyak may iwan ka. 100% kapag hindi po nangyari sa iyo na in a twinkle of an eye, sa isang kisap mata ay magkaroon ka ng changes from flesh to spirit, ay hindi mo mararanasan, mga kapatid, ang salubungin ng ating Panginoon sa mga alapahan. Kaya tingnan po ninyo, tayo po sa lupa ay nasa laman, ganyan ang itsura mo, pero habang ikaw ay lumalapit sa Panginoon, makikita mo, nakabihis puti ka na at iba na ang itsura mo. Kaya sa isang kisap mata, makikita mo na lamang na babaguhin ka ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi doon, kinakailangan mabago ang kasiraan, ang may kasiraan ay mawala ng kasiraan, at ang may kamatayan ay mawala sa tinatawag na kamatayan. Ito ho ang napakaganda na kinakailangan alamin ng mga mananampalataya. Kaya kung ganito ho, mga kapatid, ang mga ipapangaral, ganito, ang mga mapapakinggan ng mga mananampalataya, naniniwala ako, bihira ang magpapaslide. Sapagkat ang mananampalataya na punong-puno ng kaalaman patungkol sa pagsalubong sa kanyang hari, sa kanyang Panginoon, ako'y naniniwala, ang mga mananampalataya yan magpapatuloy, hindi yan aatras. Kaya marami ngayon ng mananampalataya, on and off. Kung kailan lang nila gustong umaten, kung kailan lang nila gusto. Kaya sabi nga doon, be ready. Kaya nakita po natin nung isang linggo yung mga Kristiyano na hindi pa sila ready. Ang isa doon, yung hindi pa marunong magbigay, hindi pa pala ready. Yung hindi marunong manalangin, hindi ka pa ready. At yung hindi mo pa kaya isurrender ang iyong buhay, ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi ka pa ready. Pero hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Pwede pa tayong mag-ready. Kung mapapansin po natin, yung pong we shall be changed, ito po ay patungkol sa tinatawag na rapture. Sa Biblia, hinahanap po ng mga pilosopo, hinahanap po ng mga tao na lumalaban sa doktrinang ito, yung salitang rapture. Wala po yun. Pero ang sabi po doon yung tinatawag na caught up, yung pag-aga. Ibig sabihin po ng rapture, pag-aga. Ang rapture na ito, mga kapatid, hindi ito matagal na panahon. Hindi ito isang araw na mangyayari, kundi in a seconds. Sa isang kisap mata. Mas mabilis pa yata ang kisap ng mata sa segundo eh. Sa isang kisap mata, makikita mo wala na at nandun ka na. Mga kapatid, marami ho ngayon ng mga mangangarap, sinasara na po nila ang katuruan ito. Tayo po ay galing sa malaking simbahan, in the Roman Catholic, wala po nito.
Sa kanila po ay purgatorio. Impyerno, purgatorio, langit. Yung purgatorio, yung po ay may bayan. Amen? Alam niyo po ba yun? Na kapag ang namatay na kamag-anak mo, katoliko ka, kung gusto mo na umangat sa impyerno, magbayad ka para mapapunta sa purgatorio. Kaya pag ikay pamisa ng pamisa mo, si Samo Yogi, yung kapatid, o yung mga kamag-anak mo na ubod ng samaan na bubuhay, nadadaan sa bayan, bago isa mo nasa langit na. Yan ang ating natuklasan at yan po ang ating natutunan. At doon naman sa relihiyon na aking pinuntahan, wala din pong rapture. Ang paniwala po ng mga iglesia ni Kristo, sila po ay magtitiis hanggang wakas, hanggang tribulation. Handa po ang mga iglesia ni Kristo sa dulo nila na ibigay ang kanilang mundo para sa kaligtasan. Sana nga mangyari yun, pero kung naniniwala, hindi mangyayari yun. Sapagkat si Kristo sa kanila ay tao lang. Ang magliligtas sa kanila, ayun, si Felix Manan. Kaya marami po ngayon ang mga pulpito na sarado ang ganitong katurma. At kahit po sa ibang mga aral na dati itinuturo nito, ayaw na nila. Duda tuloy ako doon sa mga pastor, kaya siguro ayaw magturo ng rapture, baka sila hindi pa rin handa. Bakit? Dahil may mga pastor na lalaki na ng negosyo. Eh kung siya nga may mararapture, naiwan yung negosyo. Sayang. Ang lalaki pa man din ng kanilang bahay. Ang lalaki pa man din ng kanilang investment. Yumaman dahil sa pagpapastor. Sayang naman kung hindi nila pakikinabangan. Kaya ang pastor ayaw pa mangaral ng rapture. Kaya mga kapatid, the answer is in the form of mystery. Ang katugunan po patungkol sa rapture, ito po isang misteryo na dahil sa katotohanan ay ilan lamang po ang nakakaalam. Meron po tinatawag na previously unknown. Pagdating po sa totoo, marami pong hindi nakakaalam at bihira ang nakakaalam pag totoo. Pero pagkasinungalingan ang lahat nakakaalam. Bakit nga baga pagkasamaan alam lahat, pero pag totoo hindi alam? May katulad nung kay Hagar, kwentong tumato. Yung pala daw kasamaan nakakahawa, pero yung kabanalan hindi nakakahawa. Totoo nga naman. Kahit ako'y banal, sumama ako sa mga tao, hindi ko mahahawa sila yun. Pero kung ako'y makasalanan, sumama ako sa mga taong walang kasalanan, ang mga taong yun na aking samaan, ay ituturing na rin ng mga makasalanan. Yung po ang nakasabi sa Hagai, chapter 2, natin pinag-aralan. It's about mystery. Pero ngayon, mga kapatid, but now revealed by God to the apostles and made known through the word to us. Ang isa po Panginoon, mga kapatid, na talata na nagsasabi na there is a rapture ay yung 1 Thessalonians chapter 4. Kaya kung meron na po sa banal na kasulatan na nagpapaliwanag sa isa't isa, parallel to each other, confirmation po yan, totoo yan. Ito po ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 58, ito po ay parallel verse ng 1 Thessalonians chapter 4. Kaya wala pong kaduda-duda, dapat ito ay ituro at dapat ito ay maging kalakasan ng mga mananampalataya. Pero nakakalungkot mga kapatid, bihira na po ngayon ang pulpito na mapapakinggan mo ang katuruan about the rapture. Kaya po tayo ay linggo-linggo siguro ay handa-handa tayo. Amen. Kaya siguro ang iglesia dito sa Gospel Center, puro rapture na lang, puro kabanalan na lang. Siguro mga mananampalataya, ready na. Hallelujah. Sabik na. Ang sarap ng mga kapatid na naghihintay. Yung ikay naghihintay na puno-puno ka ng pag-asa, alam mo na pangyayari. Pero nakakalungkot yung mga tao wala na pagkapag-asa. Doon po sa 53 and 57, basahin po natin ang 1 Corinthians. Balikan mga sister, yung 53 to 57. At sabi po dito ay, hindi ko na babasahin, the living will receive a body to be changed in a twinkle of an eye. Yun daw po na nabubuhay na kay Kristo ay mababago ang kanilang katawan. Tatanggap sila ng panibagong katawan. To be changed in a twinkle of an eye. Mababago ka sa isang kisap mata. Hindi yan. Si Brother Rico, ang gandang lalaki lalo niya.
binago ka, perfect. Yun ang glorified body. Yes. And that is not subject to death. Ang sabi doon sa verse 15, wala po diyan, kapag ikay binago, hindi ka na kailanman na mamamatay. Wala ka na kamatayan. Glorified body ka na. And Satan's apparent victories in the Garden of Eden, ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 13. Basahin po natin. Next. Ang sabi po dito, yan pala may 15. At sabi po, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako ay kumain. Dito ho nagsimula, mga kapatid, yung sinasabing kamatayan, na dati pala ang tao originally, by origin, ang tao pala ginawa ng Diyos na walang kamatayan. Pero nagkaroon ng kamatayan dahil doon sa babae, umamin. Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Tingnan ng tao, ibinintang pa doon sa ahas. Hindi pa inamin ni Eva, ako po'y nagkasala, ako po ay nagkamali. Ang sabi niya, dinaya lang ako. Kaya, ito po yung pangyayari ng pagtatagumpay doon sa Harden ng Eden, na dito nagtagumpay, buhat noon, nagkaroon ng kamatayan, at hindi lang po hanggang sa paraiso, kundi hanggang doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus. Yun ang gustong-gusto ni Satanas sa lahat ng tao na mamatay. Sapagkat pag ang tao ay namatay, nasa kapangyarihan tayo ng kamatayan at tayo nasa kapangyarihan ni Satanas. Sapagkat ang kamatayan ay kaharian ni Satan. Kaya maging ang ating Panginoong Hesus, pinilit ni Satanas at ang mga demonyo na patayin. Nilagyan ng masasamang budhi, nilagyan ng masasamang puso ang mga taong nasa relihiyon, ang mga lider ng relihiyon, upang patayin ang anak ng Diyos. At ang akala ni Satanas nang mamatay na ang ating Panginoong Hesus sa krus ay nagtagumpay. Pero mga kapatid, ni-reverse po ito ng ating Panginoong Hesus about death. Ang sabi po ng Colossus, chapter 2, verse 15, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan. At nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay nito. Ang problema, mga kapatid, totoo si Kristo'y namatay sa krus. Pero ang problema ni Satanas, si Kristo'y muling nabuhay. Yun ang hindi alam ni Satanas, na ito palang anak ng Diyos, kahit patayin na niya, ay meron pala itong misyon, dakilang misyon, na yung kamatayan ay pagtatagumpay, at yun ang katalunan ni Satanas. Kaya ang sabi po ng Colossians chapter 2 verse 15, nasamsam ang lahat ng mga pamuno at kapangyarihan at sila'y inilagay ng ating Panginoong Hesus sa kahihiyan. At hindi lamang yun, na nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito, nang siya po ay muling nabuhay. Kaya ang celebration po ng mga Kristiyano, salamat sa Panginoon siya'y namatay, pero ang dakilang pag-asa ng mga Kristiyano, ang dakilang pag-asa ng bawat isa sa atin ay ang muling pagkatuhay. Kaya pagamat ang ating Panginoong Hesus ay namatay, siya'y muling nabuhay. From the vantage, yung point, ang sabi doon sa command point ng ating Panginoong Hesus, naroon po yung tinatawag na victorious return. Ibabalik ng Diyos yung pagtatagumpay niya kung si Satanas man ay nagtagumpay doon sa halaman ng Eden, ibinalik ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. At doon sa doon sa libingan ng ating Panginoon doon nagtagumpay nang siya po ay muling nabuhay. Kaya sinasabi po dito yung kamatayan at ang Hades. Alam niyo po ba yung Hades? Ito po yung libingan. Ay nawala na ng kapangyarihan laban sa atin. Alam niyo ba bilang Kristiyano, yung kamatayan at Hades wala na kapangyarihan sa iyo. The death and the Hades have no power over to you as a Christian because Jesus has already conquered both and we participated in His victory. Kaya ang mananampalataya mga kapatid, mag-pretend ka. At kung ikaw man ay unahin ni Lord na kunin ngayon, umasa ka na ikaw ay unang mararapture kaysa sa lunod sa mga buhay. Ang mga tao na namatay kay Kristo, bagamat sila'y namatay, sila'y natutulog lang, sila muna ang unang kukunin at pagkatapos babaguhin yung mga natitirang buhay. Totoo to, ha? It's about confirmation na tayo naniniwala sa tinatawag na rapture. Pero tingnan po natin ang dalawang ebidensya.
Kaya pag kung kayo ay meron nakakausap na hindi naniniwala sa pag-aga, hindi kayo naniniwala before the second coming ay meron pang 7 years ahead, na meron pang pagsalubong, ay meron pong sinasabi ang banal na kasulatan tungkol sa dalawang ebidensya. Kasi ang tao kahit pasama ng Biblia Ang tao kasi hanggat hindi niya nakikita, hindi yan maniniwala. Ang tao kasi hanggat hindi maganda ang iyong paliwanag, hindi mo yan makukonvince. Sapagkat ang tao ay nilagyan na ni Satanas sa pandaraya sa kanyang kaisipan, sinarhan na yan, at nung akala ko nga, nung ako ay iglesia ni Manalo, sarado kang dado yan. Sinususiyan po dyan, binibrainwash ang isip niya. At yung susi, itinatapon sa gitna ng dagat, walang makakakuha, walang makakapagbukas. Pero salamat sa Diyos, may maninisid na kuha yung susi ng aking visit. Nabuksan. Kaya, brainwashing, kaya tingnan niyo po, may mga fellowship na ayaw kayo pa-attendin sa iba, ayaw makakarinig. Ang iglesia ni Manalo, ganun din. Hindi pwede na kayo makinig sa iba, sa amin lang kayo makikinig. Bakit? Sapagkat alam nila na yung pakikinig nakakapagbukas ng isip. Now, pag-aralan po natin, the two evidence happen that the rapture is ready, is really true. Totoo talaga ang rapture. Pero para kanino? Sino ba talaga ang tunay na mararapture? Amen. Siguro sinasabi mo, ready na ako, Panginoon, dahil ako'y nakikinig at ako ay naniniwala. Ako'y natuwa kay Manny Pacquiao. Ako naniniwala si Manny Pacquiao makakapagbago ng mga politiko. Dapat nga na ang banal na espiritu kumilos sa kanya sa katulad po natin. Na hindi siya huwag siya magtayo ng kanyang sariling fellowship para itaas. Pero ako'y natuwa doon sa kanyang portion na sinabi niya, magkaiba ang knowing God kaysa believing in God. Totoo yun. Maraming Kristiyano ngayon nakakakilala sa Diyos pero walang faith. Ang una, mga kapatid, mababasa po natin ito sa Genesis 5:22-24, walk with God. Yan po, mga kapatid, ang mararapture. Yung mga tao na lumalakad na kasama nila ay ang ating Panginoong Diyos. Yung mga tao na ang bawat hakbang, yung mga tao na ang bawat pinatutunguhan ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat ang Kristiyano kasama mo, kagapay mo ang ating Panginoon, kaya holding hands pa kayo. Ang sarap, kaya yung nananalangin tuwing umaga, yun yung mga tao na pretend na ang Diyos lagi niyang ka-holding hands araw-araw. Ang sarap, saan ka man pumunta, ano lang iyong gawin? Ma-traffic ka man, nagpupot ng traffic. Yung nangyari nung Biyernes. Umalis ako, sumakay ako ng bus, alas 6. Doon sa crossing, 9:30, andun ako sa Arias. Wow! Grabe. 3 oras at kalahati andun pa sa bus. Nang ako'y bumaba, ayaw pang i-refund yung 218 ko na pamasahe. Grabe talagang tao na ganun. Piniripad. Sabi ko, ay, sigilan mo lang ako ng 8 pesos o kaya 10 pesos. Yun ang aking nalakbay eh. Hindi na. Sige, magkikita tayo sa opisina. Hindi ako papayag niya. Mali ang inyong niya. Genesis chapter 5:22-24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos may panganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Babasahin ko po sa wikang Ingles yung 23. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Ang sabi po mga kapatid, hindi siya nasumpungan sapagkat siya kinuha ng Diyos. Ito po isang ebidensya. Sa lumang tipan pa mga kapatid, totoo talaga na mayroong rapture. At ang tao na unahan, solo ha. Grabe ito sa Enoch, solo flight. Walang kasama, solo-solo siya na siya'y ginagaw ng Diyos. Na ito ang isang proven evidence na talagang ang ginawa ng Diyos sa lalaki ito ay pwede niyang gawin sa marami na mga katulad po ni Enoch.
Kaya isa ng mga kapatid na ebidensya, by faith, ito pong si Enoch ay lumakad. Yun ang katangian. Lumakad po si Enoch, nakasama niya ang Diyos. Pero napakaralan po mga kapatid. Okay, pasahin ko pa nga natin. Meron pa ba? Yan na. Pero kung titignan po natin, ano ba ang naging pananampalataya? Anong naging buhay nitong si Enoch? Si Enoch po ay, yan lamang po ang sinabi, na siya daw po pala ay 65 years old na ipanganak niya yung isang anak na si Matusalem. Yan po ang pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo. Yan po naging anak niya. 969. Pero si Enoch po ay kukunti lang. Siya po ay 365. Yung 300 years old, yung 500 years old at that time, ay teenager pa yun. Batang-bata pa. Kasi at that time, yan po ay mga 900. Si Adan po ay 930. Si Enos ay 965. Lahat po, mga kapatid, puro 900, 800 years old. Pero kung makikita niyo po, mga kapatid, sa hanay ng mga tao yung buhat kay Seth, si Enoch lang ang hindi tumanda. 365. Pero, ito po si Enoch ay nang makakilala sa Panginoon ay 65 years old. Pagkatapos po na maipanganak niya ng kanyang kasama, ito si Matusalem. Pero after that, 300 years, nang makakilala po si Enoch, 300 years, straight yun. Araw at gabi, taon at mga buwan, sa loob ng 300 taon, straight na siya'y lumalakad sa paningin ng Diyos. At ang sabi, nalugod ang Diyos kay Enoch. At sabi po ng Hebrew chapter 11 verse 5, gamitan po natin ng bagong tipan. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Kaya pala mga kapatid, inaagaw ay para hindi maranasan ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan, sabi doon, nawala siya, sapagkat siya inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanya, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi doon, because God has translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Kaya ang paglakad pala, mga kapatid, sa buhay, nakasama ang ating Panginoon, ang sabi po ng Biblia, nagpudlugod. At kapag ang Diyos ay nalulugod sa iyo, at ang sabi doon, si Enoch ay nalugod ang Diyos for 300 years. Tayo, mga kapatid, ilang buwan, ilang panahon na tayo naglilingkod sa Diyos. Sa palagay mo kaya, sa mahabang panahon na ikay makakilala sa Panginoon ang Diyos na nalulugod sa atin. Manatili ka na ang Diyos ay nalulugod sa iyo hanggang sa panahon ito sapagkat yan ang isang ebidensya na ang kukunin ng Diyos ay yung kanyang mga anak na kinalulugan niya. It seems that the birth of His Son had a sanctifying great influence in His life. Ang dami pong naging anak niya. Naniniwala po ako, before na maipanganak niya si Matusalem ng kanyang asawa, ang dami niyang naging anak. 65 years old na siya eh. Pero mga kapatid, ito lang si Matusalem nang ipanganak, doon lang siya naging tapat. Meron ka bang ganun buhay, mga kapatid? Nagkaroon ng sanctifying at great influence sa kanya ang kanyang anak na si Matusalem. Naalala ko tuloy, paano ako ho ay maligtas, ako ho ay 4 ang anak. Wala pa si Estelle at wala pa po si Jeanette. At kung aking pong ihahambing, ang aking ika-4 na anak ay walang iba kundi si Karen. Kaya, yung palamig ng bahagi pala ng buhay natin, na mayroong anak na doon ka magkakaroon ng sanctification at great influence sa iyong buhay. Naalala ko tuloy, nung ako ay maglingkod sa Panginoon, ang aming pong maliit no na bata ay walang iba kundi si Karen. Yun ay kalbo, walang buhok. Pero tingnan ninyo mga kapatid, ang lahat ng anak ko ay may asawa na, pero siya lang hanggang ngayon hindi. At ako'y naniniwala, mapapanood ito ni Karen. May ministeryo kang gagawin sapagkat ikaw ang aking anak noon na ako ay nakakilala sa Panginoon. And after 20 years, hanggang ngayon nandito pa rin kami. Nabasa niyo ba yun? Yun ang ating pinakain ng sundan natin, ha mga kapatid? And it's good to start well.
Ang sarap magpasimula. Ang sarap mag-born again. Ang sarap ng pakiramdam. Pleasing. Amen. Ang sarap, mga kapatid, lalo na ikaw ay nakakaintindihan mo yung iyong ginagawa. Kaya naman maraming Kristiyano na sila ay bored, na sila ay hindi masaya sa pagiging Kristiyano, hindi nila alam ang kanila, hindi nila naintindihan ang kanilang ginagawa. Ang isang tao kasi confusing kapag hindi mo naintindihan ang ginagawa mo. Pero kapag naintindihan mo, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, it's good to start well. Pero, but it is even better to continue steadfastly up to the end. Maganda magsimula sa Panginoon, pero nahigit na maganda, mga kapatid, ay masigasig ka na matapos mo yan up to the end. Katulad ni Enoch, mga kapatid ko sa Panginoon, for 300 years. Kaya natin, ako 20 years pa lang eh. Pero sinisigurado ko sa sarili ko, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos at sa salita ng ating Panginoon, I'm really sure na kaya kong tapusin ito with my family. Sure ka, kinakailangan maging sure ka sa sarili mo, katulad ni Enoch. At yung pong salita na sinasabi doon po, ito po yung sinabi sa Exodus chapter 17 verse 12 na to be steady. Pag tayo naglalakad, steady ka lang. Sige, lakad ka lang ng lakad, huwag kang matitinag ng anuman, nasa paligid mo. Ito ang sinabi ng Exodus chapter 17 verse 12. Ang sabi po doon, dadapot ang mga kamay ni Moises ay nangalay, at siya'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at sa kanyang inupuan. At inalalayan ni Aaron at ni Ur ang kanyang mga kamay at isa sa isang dako at ang isa sa kabilang dako. At ang kanilang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa pagbubog ng araw. Ito po ay yung nagkaroon, habang sila naglalakbay, nakasalubong sila ng kaaway. Yan sabi ng Diyos, itaas mo lang lagi ang iyong kamay. Kay Moses. Sa umaga, ang ganda ng kanya pong kondisyon. Habang itinataas siya kanyang kamay, talo yung mga kaaway. Pero nung pagtatanghali, nanganak. Itaas mo ang kamay mo, mamaya paglabas mo, subukan mo itaas, mga hanggang alas 12, mapapasok ang bigat na kamay. Nakalay si Moises at nung bumababa niya, mamamahinga, gusto niya may pahinga, nakita niya, natatalo sila ng kaaway. Kaya nung makita ni Moises na natatalo, kinasuli niya, pero hindi na niya kaya. Ang ginawa po niya, nilagyan niya ng bato, tinuuna ng bato. At nung makita ni Ur at ni Aaron, ito yung bayaw niya, itong kapatid niya, tinulungan siya. Hanggang hapon, mga kapatid, natalo yung kanyang mga kaaway. Ibig sabihin, mga kapatid, steady. Ako ay naniniwala na kahit tayo nalay na, naniniwala ako, ang ilan sa atin pagod na. Ang ilan sa atin, nabibigatan na, ang ilan sa atin ay nahahapis na at nawawala na ng lakas. Pero sabi ng pala ng kasulatan, ang paglakad na kasama ng Diyos ay kinakailangan lagi. Hindi paminsan-minsan lang. At kapag yun ay nainagi mo, nag-steady mo sa iyong paglilingkod, ang sabi doon, ang pagtatagumpay ay mananatiling nasa sa iyo. At hindi lamang yung pagiging steady, kundi yung progressive relationship with God. Totoo, kilala natin ang Diyos. Kinakailangan yung ating relasyon sa Diyos ay umuusad. May progress. Mayroong pag-unlad, may development. Hindi yung 3 taong ka na ikaw ay naglilingkod hanggang ngayon, gano'n ka pa rin. Kaya ako natutuwa sa mga kapatid. Hindi mo nawala ng kabuluhan yung aming pong discipleship, yung lahat ng aming ginawa, nakita po yung kanilang progressive relationship. Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi mo wala ng kabuluhan ang ating pagtitiis, matututo rin kayo. Nagugulat po ako. Nakikita ko na lamang kung paano sila mangarap. Progressive po ang kanilang relationship sa Diyos. And not just as well personal knowledge with other Christians. Ang ilang kasi mga kapatid, yung kanila pong paglilingkod, nakikisayo na lang sila sa ibang Kristiyano. Yung casual personal knowledge, yung pagkaraniwan na. Na nakikita nila, itong kapatid ito, may alam dito, sige na. Nakikiride na lang sila sa ibang din sa mga kanilang kapatiran. Ang lumalakad po, nakapiling ng Diyos ay natututo ng marami sa Diyos. Amen. Subukan mo. Try your very best.
kinakailangan ay hindi lamang dumadalo, hindi lamang nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi may pakikipagrelasyon ka sa Diyos. At ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay pakikipagrelasyon sa tao. Hindi mo mararanasan ng Diyos kapag ikay solo. Hindi mo lang mararanasan ng Diyos sa loob ng iglesia. Ang higit na mararanasan mo, nakasama mo, lumalakad ang Diyos sa buhay mo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Hallelujah. At ang sabi ko, mga kapatid, not just performance of an hour, but walk with God is the business of a lifetime. Pag ikay nagpasya ngayon, sabihin mo sa iyong sarili hanggang sa katapusan ng ating buhay. Hindi ito yung performance lamang ng ilang panahon, kasi meron nung tayong nakikita paminsan-minsan, pag may okasyon lang, saka makikita mo. Pag mayroong mga okasyon, saka lang dumadalo. Pag may okasyon, saka lamang mayroong nandito sa unahan. Pero pag yung mga casual, naawa. Ano lang sila? Pero nagkakamali sila, mga kapatid. Ang paglilingkod, hindi parang kabuti. Andiyan ka ngayon, mamaya wala ka. Ang paglilingkod na kasama natin na tayo lumalakad sa Diyos is the business of a lifetime. Ito yung task and ministry sa habang ikay nabubuhay. Hanggat ikaw ay gumagalaw, hanggat ikaw ay nasa sapiling ng ating Panginoon, lifetime yan. Hindi yan ilang panahon lamang, hindi lang yan sa linggong ito, sa buong ito, sa taong ito, mag-iba-tapat ako, and after that, wala ka na rin. Nakakalungkot isipin. Nangyayari yan sa atin, pero binibigyan po natin sila ng buwan. Enoch was transported to heaven. Alam po natin na si Enoch ay kaya nawala, siya po ay dinala ng Diyos sa langit. Bago dumating ang baha, amen, bago pala dumating ang baha, itong si Enoch kinuha na ng Diyos. At ganoon din pala ang iglesia ng ating Panginoon, irarapture muna niya ang kanyang mga anak bago dumating ang Great Tribulation. Kaya bago dumating yung kahabulan ng ating Panginoon, yung kanyang mga anak, kinukuha na muna. Kaya ang paniwala po natin tayo ay pre-trib. Hindi po tayo mid-trib at hindi rin tayo post-trib. Ang iba po kasing mga Kristiyano, naniniwala sila na ang rapture ay mangyayari sa gitna ng tribulation. Hindi po. Hindi ako papayag. Baka pumayag na ikaw ay tapat sa Panginoon, pagkatapos makakaranas ka ng mararanasan ng mga tao makasalanan. Hindi ganyan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay parehas. Hindi niya pararanasin ng mga tao na nagtiis, na nagtiyaga, naglingkod sa kanya ng tapat, na maparanasin niya ang 7 taon na kapighatian sa kanyang buhay. Kaya bago po magkaroon ng 7 taon kapighatian, before the rapture, hindi po tayo sa gitna. At hindi rin tayo pagkatapos ng tribulation. We believe na tayo po ay kukunin ng Diyos sa pre-tribulation. Ang manatiling lumalakad kasama ang Diyos ang kukunin sa araw na ito. And the number one evidence, yung po mga tao na lumalakad na kasama ang ating Panginoon Diyos. Number 2, ito po yung mga ebidensya na totoo ang rapture, pero sino? 2 King chapter 2 verse 11. Knowing God above all. Yes. Pag kasi ang iyong pagkilala sa Diyos ay para sa lahat, yan po ang ibig sabihin ng faith. Kaya yung knowing God lang ay iba sa knowing God above all. Ito po ay consider as a faith. Pananampalataya. At yan ang isang ebidensya. At yan ang isang katangian na characteristic ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano sa ating kapanahunan na naniniwala sa rapture at siya ay madadala sa pagkagaw ng ating Panginoon sa panahon ng pagbabalik niya. Basahin po natin ang 2 King chapter 2 verse 11. At nangyari samantalang sila ay nagpapatuloy at nagsasalitaan, narito napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipuin. Dalawa na. Amen? Siguro sapat na. Sabi ng pala ng kasulatan,
Dalawa o tatlo ay sapat na para maging matibay na ebidensya. Sapat na mga kapatid. Hindi lang pala si Enoch ang pinakitaan ng Diyos, ang pagpapatunay na mayroong tinatawag na pag-agaw, kundi ang pangalawa ay itong si Elias. Ang sabi doon, naglalakad sila ni Elias at saka ni Eliseo. Habang sila nagkukwentuhan, ang nangyari po sa kanila, habang sila ay nagsasalita, narito napakita isang karong apoy, na chariot of fire. At hindi lamang yun, meron pang horse. May mga kabayo na apoy, at ang sabi doon, naghiwalay sa kanilang kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipuin. Knowing God above all. Bakit naiwan kaya si Eliseo? Mamaya ha? At bakit si Elias lang? Samantalang sila yung dalawa magkasama. Ang daya naman ng kabayong yun at saka ng ipuin po. Nag-iwang pa.